Gandang araw po sa inyong lahat. Friday, Feb 16. Ipaprop up muna natin tong aking upuan dahil maliit po ako. Tsaka sira yung upuan ko, hindi ko siya ma-forward. Kaya nilalagyan ko siya ng sandalan. So may papakita ako sa inyo doon sa may roundabout namin. Kasi nagkaroon ng malaking snow kahapon. So supposedly, marami siyang snow. Pero, ba't nagkaganon yung mata ko? Ang mata ko po ay highly medicated dahil extremely dry siya. Anyway, punta tayo doon sa may harap ng building namin. May papakita ako sa inyo. Malakas po ang snow sa amin kahapon. So ito na po yung itsura ng ground namin ngayon. Wala na siyang masyadong snow. Kasi kahapon dumating yung mga snow removal company. Teka muna ako, nagloloko tong aking gimbal. Dumating yung snow removal company, tinanggal nila yung snow dyan sa roundabout. Kasi kung hindi nila tatanggalin, ganito magiging itsura ng snow. Yan, ganyan kakapal. Kagabi, ganyan kakapal kahapon ang bumagsak. Ngayon, tatanungin niyo ako kung bakit malinis. Narinig ko ba na tinanong niyo ako? Hindi. So, ako na lang ang tatanong sa sarili ko. Tita Mol, bakit malinis ang roundabout? Kasi po, responsibility ng building na maging clear ang kanilang mga driveway, ang kanilang mga, even yung sa may road sa tapat ng building, tulad niyan, kailangan malinis. Kasi pag may nadulas o na aksidente, dahil napakadulas po niyang snow. Pag may nadulas, sagutin po ng building nun. So in this case, inaabangan nila na hindi madagdagan ng snow. As I've said, it's a Friday, Feb 16. Meron akong isang lugar na nirentahan banda sa East York, east of Toronto. So, nag-snow. Naglalakad ako doon sa may parking, papunta doon sa loob ng building. Nadulas ako. Nandun mismo sa harap yung malaking mama na super. Syempre, ignorante ako, kararating ko lang noon sa Canada. Nung nadulas ako, tumawa siya. He found it funny. Ako naman, nervous laughter, tumawa din. Kasi syempre, nadulas ka, di ba? Normally, ang doon, pag hindi ka naman nasaktan, tatawa ka, di ba? So, nung medyo nagtagal-tagal na ako rito, na-realize ko, marami palang mga cases na fina-file ang mga tenants in relation to slipping or sliding sa premises during winter or snow. May isang mokong na nag-jump sa harap ko. Wala namang tao sa likod. So as I was saying, tumawa siya nung nadulas ako. Tumawa din ako. So dapat palang ginawa ko doon, nagsubmit ako ng letter na nadulas ako. Kasi negligence ng ng building. Pag nadulas ka doon sa kanilang premises, pwede ka mag-lodge ng complaint. In some of the cases I've seen, talagang sinisettle ng building yun. Kasi outright na na kapabayaan na hindi ka nag-asin ng harap ng building mo. So sabi ko nga, pati mga roads sa labas, yung public roads,
responsibility din ng ano yon, ng may-ari ng building na maging safe siya. So kung makikita nyo minsan sa mall, kahit wala nang bagsak ng snow, meron pa rin mga salters. Mahal ang salt dito dahil binibili nila per skid. Skid yata is how many kilograms? Mahal siya. Minsan pag walang masyadong tao sa daan, tulad nito, lalo na kanina nang dumaan ako dun sa school, walang tao. Minsan napapaisip ako kung weekend. Kasi di ba posible yun na gumising ka ng weekend. Meron isang Sabado noon, gumising ako nag-ayos ako. Tapos na-realize ko weekend pala. Senior moment. Tulad nito, sa Yonge Street. Walang masyadong sasakyan. Normally, 8:50 now. Normally, talagang hindi magkamayaw ang mga kotse dito. Ngayon, hindi siya masyadong busy. Itong Yonge Street. From here, actually, makikita mo yung CN Tower One of these days, pupunta ako sa CN Tower. Mamamasyal ako. Sasama ko kayo. Punta tayo sa CN Tower. From this point, makikita mo na siya dito from where I'm seated right now. Ayan yung gitnang building na yan, dyan sa gitna niyan. It's Friday, Feb 16 at nakarating ako sa work ng mga 8:25, so maaga-aga. Tingnan nyo yung panahon. Medyo malakas pa rin ang bagsak ng snow. So, kahapon, maikwento ko, pumunta ako sa eye doctor dyan sa may south ng Yonge Street. Kasi 4 months ago, pumunta ako sa doktor. Kasi pag gumigising ako, yung mata ko parang kinakat siya. Tapos pag halimbawa nagbabasa ako, kaya hindi ako pwede mag-cellphone ng paganyan Kasi extremely siya, yung masakit. So 4 months ago, binigyan ako ng ganito sa gabi. Ito, when you use this, wala ka na talaga makikita. So ito yung talagang end of the day na matutulog ka na. Tapos ito, 4 times a day. Mahal ito mahal sila pareho. Pero prior to this, mga first 2 weeks, may iba pa, may dalawa pa. Inubos yun. Tapos ito, lifetime daw to. Ngayon, kaya ako pumunta ng doktor kasi titignan niya kung umepekto yung mga gamot. Siguro mga $20 isa nito. Less than a month lang yung ginagamit. Pero mahal siya. Tapos, since the last time I saw her, nag-ano yung mata ko, parang as is pa rin, ang nawala lang ang nawala lang yung sensation ng cutting ng mata ko sa umaga. Kasi talagang parang kinakat talaga siya. So meron na namang binigay. Ito. So bukod sa dito, na lifetime, ito pa isa. Ngayon, ito daw, mga $300 daw to. Tatagal daw to ng mga 2.5 to 3 months. So, 3 na silang gamot ko sa mata ko. Pero titignan muna niya kung umepekto to after 2 months. Tapos, sa kanya sasabihin kung itutuloy o hindi. Ngayon, bakit ako pumunta ng Subway kahapon? Kasi kahapon talagang bagsak ang snow kahapon. So, mas mabuti pa na mag-commute na lang para iwas sa snow. Tsaka para mas safe. So, ngayon makikita nyo yung lakas ng bagsak ng snow kahapon. Wala na siya ngayon kasi
nalinis na siya ng city. Leslie Station. Please stand clear of the doors. Don Mills. Don Mills Station. This is a terminal station.
So yan lang ang maigli kong kwento sa episode na to. So please like and subscribe po. Parang awa nyo na. Have a good day. I be at the